Dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, wala trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman ako 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng esensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako.